ni General Torre. Mamaya diyan sa investigasyon na ipakita sa screen ang galawan ni Kibuloy na may mga pulis na eksperto na makikita nyo doon ang galaw ni Kibuloy. Handa raw harapin ng PNP Region 11 ang investigasyon kaugnay sa kanilang operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kaugnay pa rin yan sa paghahanap sa puganteng pastor na si Apollo Kibuloy. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin tungkol dito sa paghuli kay Kibuloy na nandiyan sa ilalim ng tunnel sa loob ng compound ng KOGC. Nako, ay lumilipas ang araw, ay palapit ng palapit ho ang pagpusas dito ho kay Kibuloy. Yan ay according sa mga statement na pinagbabatayan po natin, na pinalalabas ng mga pangako ho ni General Torre. Ay malaki po ang tiwala natin diyan, dahil alam po natin na gumagalaw ho ito accordingly sa kanyang tamang pagsisilbi na warrant of arrest na may batayan ho na si Kibuloy ay nandiyan sa loob ng tunnel. Ito ang malupit, ito ang matindi, at may kasamang kalukuhan din. Nako po, ay bakit nasabi ko may kasamang kalukuhan? Ay kung matatandaan nyo ho, ay nag-file ng resolusyon itong si Senador Bato na tagapagtanggol ni Kibuloy, na kailangang imbestigahan si General Torre, na kailangang imbestigahan ang marahas di umano. According po yan dito kay Bato. Kaya nga nag-iimbestiga, kaya nga iimbestigahan. Mamaya po yan mangyayari. Magkakaroon ho ng Senate hearing diyan sa Senado sa pangunguna ni Senador Bato. Anak ng katakot-takot, Boy Puncher. Alam kong kilala nyo ito si Boy Puncher. At siyempre ang kabang-abang dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay makikita na, posibleng makita na, makikita ang galawan ni Kibuloy diyan sa ilalim ng tunnel na magiging rasyon nila para pagpatuloy ang paghukay at pagsilbi, pagtugis kay Kibuloy diyan sa loob ng compound ng KOGC na pinatutunayan ni General Torre na si Kibuloy ay nandiyan sa ilalim ng tunnel. Nako po, ay matindi ito mga kaibigan. Kaabang-abang, marami pong kaabang-abang mamaya. Siyempre kailangan ng mga ipagtanggol ni General Torre kung bakit ang ilang libong pulis ay nandiyan. Siyempre may rason maraming senaryo ang dapat mangyari dito, mga mahal kong taga-subaybay na kaabang-abang at ito nga ito po ay isang investigasyon na alam niyo may karanasan na po tayo dito. At alam na ang ugali nito na si Senador Bato na isang Boy Puncher. Ang daming kapaki-pakinabang Huwag po kayong aalis. Ibabahay ko po sa inyo ang ating matinding impormasyon dyan, na sa katunayan ay magkakaroon po ngayong araw na ito ng investigasyon si Boy Puncher. Marami yung kapaki-pakinabang na dapat imbestigahan dyan kung bakit ito pa. Instead, sa halip na itong si Senador Bato ay gumawa po ng paraan para sa lalo madaling panahon ay mapusasan si Kibuloy, ay hindi itong kanyang uri ng investigasyon
Diano. Sa Senado ay isang uri gamit ang Senado, gamit ang kapangyarihan para ipagtanggol si Kibuloy at sirain itong PNP. Ay, yan po ang ating nakikita sa galawan ni Bato. Makikita nyo ho, sumugod pa diyan sa Davao. Gustong patigilin. At gustong na hindi na ikaw ang si PNP. Senador Bato, gustong saklawan. Itong paghuli. Gustong influence yan. Ba't hindi ho nagpatinag itong si General Torre? Ay medyo mapapahaba tayo doon. Ito mga kaibigan, ang mga dahilan kung bakit pwede, posible, mamaya ho ay makita ang galawan no, ni Kibuloy diyan sa ilalim ng tunnel na gamit ho ang kagamitan, mga mahal kong taga-subaybay. Andali lang po ha. Handa raw harapin ng PNP Region 11 ang investigasyon kaugnay sa kanilang operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kaugnay pa rin yan sa paghahanap sa puganteng pastor na si Apollo Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Pinuntahan ng mga tauhan ng Davao City Office. Kita nyo, pinagkaguluhan na, pinuntahan ng Davao Office, City Davao Office. Itong inuhukay daw Diyos mio. Dalit kumakating ilong ko. Impronto tayo, walang cut-cut. Kahit kumakati ang ilong, ito pa. The City Building, ang basement ng Jose Maria College sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound kaninang tanghali. I-inspeksyonin sana nila kung totoong may ginagawang drilling activity ang mga pulis sa lugar. Pero hindi sila pinapasok ng mga nakabantay na pulis. Bigo rin silang makapasok sa KOJC Cathedral. We wrote the city building official about it, requesting for a cease and desist order, no? And part of that, before they can issue that, Yeah. Hindi na po akma ang kanyang galawan dito sa pagtanggol sa kanyang kliyente. Dapat itawag dito isang nagrarally. Parang rallyista ito Ito po, idiretso po natin. is of course an inspection. Bago ito, nauna nang sumulat si Davao Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III kay Mayor Sebastian Duterte noong August 29. Hiniling niyang makakuha ng kopya ng building at master plan ng KOJC compound, pero hindi yan inaprubahan ng LGU. Paglabag daw kasi ito sa Section 172 ng Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Nako, ay wag na po kayong umasa. Wag na po kayong umasa na magkakaroon po kayo ng anumang hustisya. Kapag nag-apila po kayo o sumulat o anumang request na papabor ho sa PNP na hindi papaboran si Kibuloy. Kaya nga nilipat ang kaso sa Manila. Lahat po ng kaso na dinidinig ngayon ay nakalipat po sa Manila, sa Pasig, yung iba. Eto. Okay lang. Fair is fair and we respect his opinion and we'll just deal with that on the legal fronts in the future. Where can you find an arrest warrant, no? Parehong. Which is supposed to implement an arrest as against a particular accused. Yet you are now asking for specifications of the building, including the maps, etc. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Torre tungkol sa umano'y drilling activity sa basement ng eskwelahan at sa sinasabing pagpupuslit daw ng mga pulis sa loob ng KOJC ng semento, mga bato at lupa. Sa Senado niya na raw ito sasagutin. Kaugnay Maliwanag ho mga mahal kong taga-subaybay. Dahil mamaya ho ay magkakaroon ng hearing diyan sa Senado sa pangunguna ho ni Senador Pancher na kalbo. Kilala nyo ho yan, si Boy Pancher, si Bato. At ayun ho, sa nakuha nating informasyon ay unang gagawin ay i-inspeksyonin ng Senado yan pong mismong loob ng compound ng KOJC. So hindi po natin alam kung ano ang magiging kasagutan at taktika
na legal dito ni General Torre. Sapagkat ang sabi nga, ang lahat ng paratang sa kanya ay sasagutin sa Senado. Ang kabang-abang ho dito, mga mahal kong taga-subaybay. Siyempre, kailangan pong ipagtanggol ni General Torre ang kapakanan ho, ang kanilang ginagawa, na tama ang kanilang ginagawa na pagsisilbi ng warrant of arrest. Ang gusto ko pong ipunto dito sa kumakalat na video, mga mahal kong taga-subaybay, may kumakalat ho na video na may mga pulis na eksperto na makikita nyo ho doon ang galaw ni Kibuloy. Kumakatawan po ito sa galaw ni Kibuloy doon ho sa loob ng tunnel na gamit ho ang high-tech na kagamitan para makatrace ng tao, kung mayroong buhay na tao doon ho sa ilalim ng tunnel. Nandun ho sa video, mga mahal kong taga-subaybay, gumagalaw. Ibig sabihin ho, yun ay si Kibuloy. Ngayon ho, para hindi ko pinapangunahan si General Torre. Pwedeng maging senaryo ho ito na aminin ni General Torre na nagkakaroon ho sila ng paghukay. Ipapakita ang proof, ang katotohanan na nandoon si Kibuloy dahil pangita ho sa kanilang kagamitan na gumagalaw ho, nandoon ho, naka-record. Nakita po natin yan at napanood sa laptop. Ba't hindi po pwede nating ipakita ho dito bilang respeto dito ho kay General Torre na alam ko ho, pwede rin ikatuwiran po din. Hindi ko po pinapangunahan. Ito isang senaryo na pwede rin aminin diyan mamaya ni General Torre kung bakit hindi niya inaamin na sila ho ay naghinuhukay si Kibuloy. Bakit hindi niya inaamin na hinuhukay niya si Kibuloy diyan ho sa ilalim ng lupa? Dahil that is standard operating procedure, SOP. SOP po yan, standard operating procedure, na kapag gumagalaw kayo sa ganyang sensitibo, na ika nga po'y galawang katulad niyan, matinding pagtugis kay Kibuloy, dapat ho, hindi po lahat ng iyong galawan ay ipaalam, ipahatid sa social media. May karapatan i-break according po sa tagapagsalita ng PNP. May karapatan i-break ang anuman na dapat basagin. May karapatan dapat tukayin ang anuman dapat tukayin. Kung mayroon pong batayan na nandoon ang inyong hinahanap at inaaresto na si Kibuloy. Ang ngayon ho, ang tanong, mayroon bang batayan? Mayroon pong batayan. Nandun po, napanood ko yung video na gumagalaw talaga sa ilalim ng tunnel itong si Kibuloy. Gamit po ang mga aparato, gamit po ang mga kapulisan na eksperto. So ang gusto ko pong ipunto, pwedeng maging katuwiran ho yan ni General Torre mamaya diyan ho sa investigasyon na ipakita sa screen ang galawan ho ni Kibuloy gamit ang anumang aparato na mapagkakatiwalaan, gamit ang kapulisan ng mga eksperto para matrace ang galaw ni Kibuloy diyan ho sa ilalim ng tunnel. Nang sa ganun ho, mapatunayan nila na mayroon po silang batayan kung bakit ginagawa nila itong ilang araw, may isang linggo na pagtugis dito ho kay Kibuloy. Nako po, kinulang naman tayo sa oras. Mga kaibigan, yan po ay isang public opinion punto de vista. Kaya abangan nyo po mamaya itong sinitiring, bagamat ito ay kalukuhan na ginagawa ni Senador Bato dahil marami pang kapakipakinabang na dapat unang talakayin dito instead na suportahan itong mga PNP para sa lalong madali na panahon na paghuli, hindi po nila magawa. Bagos kailangang imbestigahan para sirain ang PNP, para ipagtanggol si Kibuloy. Ba't hindi po mananaig yan kay General Torre? Dahil kayang-kaya ipagtanggol ni General Torre ang anumang gawain nila na pinupukol na illegal daw. No, kayang-kaya po ni General Torre yan. Naku po, nabitin ako. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.